Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kapan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Tingnan natin ang kanyang feelings, intention, behavior, your feelings, anong blockage, at syempre ang yung potential outcome this week at ang advice sa universe. Syempre sa mga tao na nag-ghost o nagkaroon na ng separation, tingnan o nagkaroon ng mga messy relationship, tingnan natin kung ano makikita natin na situation at mga gustong sabihin ng bawat isa, no? Yan, tingnan din natin. Tao na nakakonect kay Capricorn, para lagi nyo tatandaan na pwede itong vice versa, single ka man, double, triple, bagong kakilala man niya, nakakausap, o luma man siya, no? Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Capricorn. Sa mga gusto magpa-personal reading, nasa description below po ang paano i-kontakin ako. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Ito na ako connect kay Capricorn. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Please show me. Nararamdaman niya sa iyo. Okay. Okay. Okay, nararamdaman niya sa iyo, Capricorn. Sabi niya dito is, I feel peace. Ando yung feeling niya, nasa place siya na tahimik, na walang gulo, parang hindi siya nababothered actually, no, pagdating dito sa sitwasyon, kasi andito si King of Pentacles, yan. Yan, nararamdaman niya sa iyo is, yun nga, handun yung tiwala pagdating nitong tao na to sa iyo. They feel peace. Ando naman yung pagkakaroon na siguro minsan may mga gusto siyang i-open up pagdating sa'yo. Siguro, nasasabi man niya or may mga bagay na hindi niya rin masabi sa'yo. Siguro, nahado siya sa point na yon. But, nararamdaman niya sa'yo, I feel stable and I feel safe and I feel strong pagdating sa'yo. Sabi niya dito, no? Yan. They feel love, they feel worthy. Ganyan. And then, ano lang siya, no? Na andyan lang siya, parang titingnan ka lang niya, pagmamasdan, mamasidin, mamasidin, pagmamasid, ayun pala, mga ganon sitwasyon. Yan, handun yung lakas, ikaw yung lakas ko, ganyan. You giving me a calm situation, connections, and I feel worthy in this relationship. I feel stable and worthy in this relationship. Nahandun siya sa point na yun. Wala akong nakikita pag-aalala sa kanya. We have the 9-9, no? Yan. The 9-9 kasi is yung they feel fulfilled in this relationship or in this connection na to. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, yan, Sagittarius, and Gemini. Well, kung ano mang element dyan, kasi wala naman yan dyan eh. No? Iba sa inyo, sa ano na kayo nakakalit? Saan nakakalit? Internet? Tingnan ba natin kung ano yung blockage siya. Pwede natin makita dyan. Kung kayo is mga bago na to. Tingnan natin, tao na connect kay Capricorn. Ano ang intention mo kay Capricorn? Tao na connect kay Capricorn. Anong intention mo? Pwede tayong vice versa nito, no? Okay, we have the 10 of Wands. O, diba? Saan ko? The 8 of Wands, intention sa'yo, Capricorn, ng tao na to. 8 of Wands. Oy, the 4 of Wands. Ayan. Intention niya sa'yo, good yung intention niya dito, no? Yun nga lang, talaga may mga point lang siya na hindi niya, siguro tahimik to, no, Capricorn? Medyo tahimik ata siya, o may mga point lang talaga na hindi niya masabi sa'yo. Kasi, handun lang siguro may mga sitwasyon na ina-avoid niya pagdating in this connection. But yung intention niya is good, no? Kasi andito si Wands, saka si 8, and the Emperor, and the 10, and the Star. Yan. Intention niya sa'yo is, yun nga, is, to make happy, maging maganda yung connection, magkaroon ng magandang pamilya, relationship, or connection, ganyan. Intention niya rin sa'yo is also, nakakaroon siya ng enjoyment to talk to you, ganyan, to connect sa'yo, kung magkasama na kayo, ganun din, kung titingnan mo, di ba, good siya, di ba, yun ang nakikita ko. Yun nga lang, may mga point lang na avoiding,
Yun na nakikita ko dito sa connection na to. Good yung foundation na to sa nakikita ko dito. It's good foundation. Kung kayo is mga bago, syempre, handun yung point na isa sa inyo talaga nag-iisip. Kasi vice versa, wala kasi yung pangalan mo dito, no? Nag-iisip siguro na mga kasal, ganyan. Ganun. Iba sa inyo, kasal na kayo nito. Kasi nandito na si Ten of Wands. Or nandun talaga yung connection ninyong dalawa. Actually, dito, kung titin ako, you are my twin flame, ang sinasabi niya dito, no? Yun, you are my twin flame daw. Ang intention niya sa iyo is good. Good connection, good foundation, good, ano ba to? Happiness. Yun, getting together. Yan na nakita ko sa kanya. Intention niya sa iyo. Marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong i-move, o marami siyang gustong action na gawin in this relationship. So, nakita ko dito. Tingnan natin ang behavior. Na-connect kay Capricorn. Anong behavior mo kay Capricorn? The Seven of Cups, the Hangman, okay, the Six of Pentacles, okay. Alam mo kasi, di ba may nakita ko kaninang star dito sa intention? Ang sinasabi niya rin dito kasi, Capricorn, pagdating sa when it comes to intention, I want to heal the things na need to heal when it comes sa'yo and also in this connection. Nandun siya sa point na yun, no? So, nakikita ko dito. Behavior niya sa'yo. Gano, kailangan ganito talaga. Nalampungan. Pakita pa kay ate. Ganyan. Behavior niya sa iyo. Temperance. And the Chariot. Okay, behavior niya sa iyo. Ano siya? Very patient. Itong tao na to, no? Behavior niya sa iyo. Yes. I try to make it balance this relationship or this connection. Magbibigay talaga siya ng effort or magpuput talaga siya ng effort para maibigay or magampanan niya yung dapat gampanan sa connection na ito. Yun ang sinasabi niya dito, no? Yun ang nakikita ko. Pasensyosa siya o pasensyoso to itong tao na to. Yan, yung behavior niya rin sa'yo is, yun nga, nagkakaroon siya ng mga pag-iilusyon when it comes in this connection. Tsaka may mga pinapantasizing din siya at meron din siya mga daydream when it comes in this connection. Ano? Ang nakita ko sa'yo, marami siyang gustong gawin o marami siyang gustong mangyari pang maganda in this connection sa nakikita ko dito. Kasi dito si Angels, the Temperance. Yun ang nakikita ko. Marami pa siyang gustong ibigay actually. No? Marami siyang gustong want to create this relationship na maging more on reality. Yun. Behavior niya sa'yo ganun. Gusto niya ibigay yung kaya niyang ibigay pagdating sa connection na ito. Maganda siya, oh. Kasi dito yung liwanag. Temperance. Yan. Marami siyang gustong ibigay sa iyo eh. Or marami siyang gustong patunayan or kasi mabait siya eh. Basta marami siyang they want to put many effort dito sa sitwasyon na ito, sa connection na ito. Yan ang behavior niya sa iyo. To give you all. To give my all to have. Tingnan natin ang iyong feelings. Capricorn, ano bang nararamdaman mo sa tao na to? Anong nararamdaman mo sa tao na to, Capricorn? The Six of Cups. Saan ka? Nararamdaman mo sa kanya? The Wheel of Fortune! Kalalayo. Saan ka? Okay, nararamdaman niya sa iyo. Nararamdaman mo sa kanya, Capricorn. Nararamdaman mo sa kanya. Kasi sinasabi mo sa kanya, siya yung
siya yung lucky o siya yung naging maganda na nangyari sa buhay mo, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang, syempre nararamdaman mo sa kanya is parang binibigay niya yung best niya when it comes in this connection or sa inyong relationship or family man yan, ano, nandun yung point na yun. We have the 616 kasi, nandun yung point na ah, nararamdaman mo sa kanya parang, kasi we have the Wheel of Fortune, yung sobra-sobra, parang higit, kumbaga nagbibigay ka sa nagbibigay, halimbawa, ang isa sa inyo nagbibigay ng 1%, yung isa nagbibigay ng 10%. Example lang yun, 5%, tapos yung isa 10%. Nandun sa point na yun, no? Yan, binibigay talaga yung best yung tao. Nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na ibinigay sa'yo ni universe. Siya yung tao na nakakatadhana para sa'yo. Yun ang nararamdaman mo sa kanya. Siya yung tao na hinihintay mo na noon pa sa buhay mo, no? Sa iba sa inyo. Masyadong mabait. Nararamdaman mo sa kanya masyadong mabait kahit na minsan inaabuso na siya, ganyan, siguro nandun sa point na yun. Napaka very kind itong tao na to. Tsaka ano, yun lang, kontento siya or kontento ka. Nandun yung pagiging nararamdaman mo sa kanya parang kontento na siya na ikaw yung tao na para sa kanya. Yun ang nakikita ko dito, no? Yun. Tingnan natin yung blockage, no? You are my wheel of fortune. You are my luck. Yan sinasabi mo sa kanya. Lucky ka sa akin. Ikaw binigay ni universe. Anong blockage? Ngayon man ito or in the past, no? Blockage when it comes sa love ni ambivalent. Ano? Ambivalent? Oh, siyempre, bulol ako. You say you want a lover, but you're not all in. Take time to figure it out what you want. Okay, sa mga bago dyan sa mga bago dyan. Kung bago kayong connection na tong tao na to, or bago pa lang kayo nag-uusap, or hindi pa ganun talaga na nagkaroon ng mahabang connection in this relationship, or nagkahiwalay man kayo ng tao na to, na ando na kailangan nyo rin mag-ingat. You need to figure it out if this person talaga is ang binigay ni universe sa inyo, no? Makiramdam ka rin kung tama ba yung path na tinatahak mo dito. Take time, wag madaliin, no? Ang sinasabi rin dito, baka iba sa inyo is nagkakaroon ng pagiging demanding or maybe the past person na naging karelasyon mo or ikaw ito or siya is naging demanding in this relationship, di ba? Pwedeng ganon. Or kung mga bago pa lang kayo nito, medyo mag-ingat ka pa rin, no? Kasi pwedeng ikaw is, yan, may mga naging, kung this is the past, maaring naging biktima ka nitong sitwasyon, or kung mga bago pa lang kayo at hindi pa talaga totally ganun nakahaba, is there's a victim situation ako na nakikita sa iyo, no? Mag-ingat pa rin kayo. Your set impossible standard for your partner to meet. Be less demanding. Yan. Medyo need talaga ng less demanding when it comes sa relationship. Basta, don't be impulsive or wag masyadong magmadali kung bago o hindi pa ganun talaga na nagiging good foundation ang relationship kasi pwedeng kayo is magkamali. Ingat pa rin. Tingnan natin ang iyong, baka mag-same pattern kayo ng nakaraan. Potential outcome ni Capricorn this week. The Wheel of Fortune. Aba, panalo. Saan ka? O di, uwi na ako. Sabay kanina. Ganda. Potential outcome mo. Ganda. The Sun. Potential outcome mo this week, Capricorn. Okay. Potential outcome mo this week is, yes, nasa sayo si Luck. Dalawa yung Wheel of Fortune mo. Oh, ay, sorry. Yan. There's a happiness. Andun yung mga sitwasyon na hindi naman siya ganun kalaki actually, no? But there's a luck. No, this week there's a luck situation or
2026 man yan, there's a lack situation ako na nakita sa'yo, may mga abundance, enlightenment, and may mga paggaang ng sitwasyon na magaganap o mangyayari sa'yo this week or this whole year man yan. Yun na nakita ko to. May mga kasiyahan ako nakikita sa'yo. And also is potential outcome also is ano to a good luck and a change of fortune happen into your life. May mga potential ending din ako na nakikita sa iyo. Hindi siya ganun, well at least, di ba? Dalawa yung wheel of fortune mo. Hindi man siya ganun kalaki yung blessing. But thankful. Thankful pa rin kay universe siya, kay Lord, ano. Yan. Ibig sabihin is, halimbawa, kung 100% yung hinihingi mo, 50% lang muna ibibigay niya sa'yo. Nandun sa point na yon. No, ang nakikita ko dito. Kaya magiging maganda yung potential outcome mo, ang nakikita ko dito, andun din yung freedom or konting paggaang ng sitwasyon, may mga celebration, happiness, o isa-celebrate, makakaramdam ng saya, pagbabalik ng sigla or vitality into your life. Yon ang nakikita ko sa dito. Good siya. There's a good karma. Pwede may mga ginawa kayo in the past, magkakaroon ng mga good karma this time. Diba? May mga good luck ako nakikita sa iyo. Tingnan natin, asan na ako, ate? Advice. Siyempre, may listahan ako. Mamaya mali-mali na naman si ate. Advice sa'yo ni Universe. Advice niyo po kay Capricorn. Ang ganda ng card mo. Advice is the Magician. Ganda rin. Ten of Pentacles. Antiwal na. Ikaw na. Sa'yo na lahat. Sabay ganun yun. Okay, when it comes sa advice is, sinasabi naman dito na may always have a faith. Alam ko naman na ginagawa mo yung lahat pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay mo. But you need to be very grateful, no? Kasi sabi nga dito, di ba, hindi man niya maibigay pa sa ngayon yung full of 100% na you want into your life. But still, you need to wait. Kasi may mga sitwasyon pa na pinaprogress si universe sa'yo, no? You still wait for the beginning or to achieve 100% ng buhay. Yun na, kasi kuha mo na naman si 10 of Pentacles, ano? And then, syempre, be creative, take it action, and ingat ka lang din when it comes to your manifestation kasi lahat ng manifestation mo is matutupad. But, hindi lahat ipagsusunod-sunod rin. Merong matutupad, merong ipaprogress muna, merong matutupad, ipaprogress uli, tutupad. Nando sa point na yun, ano? And yun nga, be contented, have a discipline into your life, kinakain, iniinom, sa pera man yan, sa trabaho, or any situation in life. Yun ang sinasabi dito. And be stable in life, ang sinasabi dito. Ang romantic naman ito. Yan. Be creative, no? Gawin mo yung lahat to be stable into your life. Ang nakikita ko sa dito. Kung may mga lungkot, syempre, fix it, di ba? Yan. Always think to the future, ang sinasabi rin dito. Huwag mo kakalimutan na mag-ipon ng pera at saka kung hoping lahat kayo is may trabaho, no? Hoping lahat kayo may trabaho. Yan. Kung mga nawala ng trabaho, maaari iba sa inyo, isatahak talaga kayo ng bagong direksyon sa buhay nyo. But wag ka mawawala ng pag-asa, ang sinasabi dito, no? Tsaka kung wala kayong ipon, this a time na kailangan nyo na mag-ipon ng pera. Tingnan natin sa mga nagkahiwalay dyan, mga nag-go, separation, or ano man nangyari sa inyong dalawa, no? Message. Okay. Wasn't love, it was a control. Nagkaroon talaga ng mga possession sa iyong mga past relationship or nangyari sa mga nakaraan, yan. Nagkaroon ng power play or naging mataas ang ego ng isa sa inyo. Blockage up, nag-ghost talaga, nag-shout out, naging silent treatment, talagang handon sa dumating na hindi na nag-reply o hindi na nagkaroon ng connection, nagkaroon po blockage sa isa't isa, kung sino man ang nauna sa inyo. And also, you never really love me. Truth reveal, illusion shattered, and heartbreak. Sobrang sakit naman ito. Ano ba to?
hindi naging maganda talaga yung the past na relationship, talagang nag-shattered na ari may mga na booking o nalaman na isang katotohanan o pwede rin naman if you are in a third party relationship, pwedeng nandun kayo sa point na iyon, no? Sobrang masakit na nangyari dahil kahit anong gawin niyang connection in this relationship, hindi niya makonect yung sarili niya dito. Nagkakaroon talaga ng pagkokontrol o nagkaroon ng pagmamanipulate na sitwasyon. And tingnan natin yung mga unspoken truth or mga gustong sabihin ng bawat isa or siya ito sa iyo. Okay, something are about not being good enough. They're just not right for you. Okay, ibig sabihin hindi kayo nag-same page talaga nitong tao na to, no? And I'm scared of what we could become. Aba, nandun sa point na nag-cutting cord na, no? As in, natakot din ang isa sa inyo. Ibig sabihin, maaring nakaramdam na rin yung isa, no? Na we're not in the same page sa nakikita ko dito. Yan. I pretend I don't care but I see you in my dream. Maaring isa sa inyo is andun pa rin na naaalala pa rin ang nakaraan or napapanaginipan ka nito or ikaw ito sa kanya. Also, nandito pa rin yung time, the truth is more complicated than you think. Maaring nahandun na point, maaring siya ito, no? Or siya ito or ikaw ito. Naging masyadong komplikado, no? Maaring may mga sitwasyon na nagkaroon talaga ng panghihinayang when it comes sa oras, panahon, pagkakataon, nagkaroon ng struggle in this relationship. Yan. At isa sa inyo is still maaring naaalala pa rin, napapanaginipan o nahahatak pa rin ng sitwasyon na ito. In the past. The past to ha? Arigatou namaste, God bless.